The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" And Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying he is one and there is no other than he. And to love him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions. Dear friends, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kung makikita po ninyo from my point of view, may mga grupo tayong may kulay, dilaw at pula. Alam niyo ba kung bakit? Kasi simula na po ng kampanya sa grassroots level, the local elections. Hahamunin ko po kayo kasama nating lahat, pati po ako, sapagkat mahirap po ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin today. Kaya niyo bang magmahal ng 100%? Sagot, walang sagot. Uulitin ko ang tanong. Kaya niyo bang magmahal ng 100%? Talaga? Kasi ganito ang sinabi ng isang writer, no? I agree too. Sabi niya, "One of the things I know about myself," hindi ho ako nagsabi nito ha, isang manunulat, "and maybe this is true for you too, is that I can always find the time, the money, and energy for the people and things that really matter to me." Tama? Oo naman, di ba? Asawa nyo, anak nyo, pamilya nyo, mga mahal nyo sa buhay. Handa nyo ngang ialay ang inyong buhay para sa kanila. And regardless of how much I have, I will never have enough time, money, and energy for the people and things that do not matter to me. Wala akong pakialam dyan. Ba't ako magwe-waste ng energy at ng mga material things? Practical, di ba? Halimbawa, sa kampanya, merong hindi sympathetic sa inyong cause, sa inyong platform. O why go there? Sayang yung inyong budget. I hope you know that I am not talking about the quantity of my hours or pesos or dollars, but the quality and shape of my commitment. Imagine, just to stress the point, anong sabi ng Panginoon? With all your heart, puso natin. With all your soul, kaluluwa natin. With all your mind and with all your strength. Just to stress. Just to bring home the point that kung magmamahal at magmamahal ka rin lang, kailangan buong buo. Sumagot kayo kanina, 100%. Yes! Inulit ko pa, yes! Baka hindi nyo alam ang inyong mga pinagsasasabi. Mahal nyo ba? O, ito na lang.
Mahal nyo ba ang mga asawa nyo? Yung sa mga may asawa, 100% ba? Maaring nung nag-uumpisa kayo sa buhay may asawa, yes, 100%. Oo, Father. Sa mga ikinakasal makikita nyo yan 100% Father, iaalay ko ang aking buhay sa Kanya. Kahit pupunta ako sa buwan, kukunin ko ang mga langit, ang mga bituin, etc., etc. But as the years pass, di ba, nagkakasawaan. Yung 100% bumababa na. Gravity pulls it down. Kagaya ng ating katawan, di ba? Gravity pulls it down also. Ang ating mga balat ay lumuluwag. It goes down. Pero yun ang kondisyon. Kung gusto natin talagang magmahal ng 100%, sabi rin ng isang author, nagre-reflect siya tungkol dito sa impossibility, seeming impossibility of loving God 100%. Mahirap talagang mahalin ang Diyos. Sapagkat tayo'y limitado, alam natin yan. Pero natikman na natin kung paano tayo mahalin ng isang tao, ng isang kapwa nila lang natin, ng 100%. Halimbawa, ideally, yung inyong mga asawa, yung mga magulang. Kasi kung hindi tayo minahal ng ating mga magulang, tatay at nanay natin, 100%, wala tayo ngayon dito. Ano ba ang ating standard? Di yung standard ng Panginoon. Sa palagay niyo ba kailangan ng pagmamahal ng tao ang Diyos? Di ba? Hindi rin. Pero kinreate nga tayo. Mantakin natin isipin yun, 100%. Kaya nga ako naandito sa mundo ito kasi mahal ako ng Diyos Pero kadalasan ang ating response for that love is circumstantial. Ito bang mamahalin ko ay acceptable? Lovable ba siya? Gusto natin maganda, mayaman, di ba? Masipag. Lahat ng good qualities of a human being para ikaw ay maging lovable. Pero hindi Titingnan na lamang natin ang krus. Di ba? Ang kanyang history, naging tao siya. He does not have to be a human being like us, but He came to be a human being, to be our Savior. He committed Himself to the cross. Nag-alinlangan ba siya? Parang tao rin. Sabi niya, di ba, nung sa agony in the garden, parang masakit yata itong pagdadaanan ko. Pero ano sinabi ng Panginoon? Let your will be done. Kagaya din ng mahal na birhen, di ba? Hindi niya maintindihan kung ano nangyari noong binisita siya ng Angel Gabriel. Paano mangyayari ito? It is impossible. Imposible, kasi dalaga ako But let it be done according to what you have said, sabi niya sa anghel. Ganon din ang sinabi ng Panginoong Jesus. Not my will, but yours be done. How can you say that it is not 100%? Di ba? Kung tatanungin ninyo ang mga katabi ninyo, mahal mo ba ako? Pakialam ko sa iyo kung hindi kita kilala, di ba? Kayo, tanungin niyo ako, Father, mahal niyo ba kami? Teka muna, hindi ko naman kayo kilala, ba't ko kayo mamahalin? Ako, mahal niyo ba ako? Kilala niyo ba ako? Ako si Father Roland Castro. O ano ngayon? Diba? Maaring you will give me some kind of respect because I am offering, I'm officiating, I'm presiding over the Mass, which we all are offering, maybe. But that is not 100% love. Kapag nagmamahal kasi tayo, mamahalin ko ba to? Will he or she love me back? O di ba? Circumstantial and transactional. Mamahalin kita, pero mahalin mo rin ako. What is in it for me? Ang mga kandidato, ba't kayo tumatakbo? Tanungin ko kayo, para manalo, meron man tatakbo para matalo. Bakit? Pagka nanalo ka, you enjoy the perks of being in a position of power. May mga constituents kayo, may mga umaasa sa inyo. Kaya nyo ba silang mahalin 100%? Sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon Parang, Lord, napaka-imposible naman, pero sinabi mo at ginawa mo.
Kayo ba? Kaya niyo bang ialay ang inyong buhay sa inyong mga constituents? Hindi naman sila 100% lovable. Hindi naman sila 100% na palaging kampi sa inyo. Hindi. Pero yun nga unconditionality, all or nothing. Sana yun na maging platform, hindi lamang ng mga local officials natin na tumatakbo sa eleksyon na ito. Sana lahat ng mga tao sa gobyerno, yun ang isipin. The best platform, ang krus. Masakit. Oo, masakit yan. Siyempre, hindi ko naman ini-expect magpapapako kayo sa krus eh. Drama lang yan. Pero isipin natin, pwede ba talagang magmahal tayo? Huwag na lang sa Diyos sapagkat hindi niya kailangan. Sa ating kapwa na lang, doon tayo magsimula. Kaya ba nating mahalin sila ng 100%? Perhaps we can try. Pwede natin subukan. Kapag nagawa na natin yun sa ating kapwa, our neighbor, ano bang standard natin? Kung paano natin mahalin ang ating sarili, then perhaps we can talk about loving God 100%. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, lahat. Walang ititira. Kadalasan kasi pag nagbibigay tayo, teka, may pamasahe pa, dapat ako pabalik. Ayan. Transactional o circumstantial. So yan ang hamon sa atin ngayon, sa araw na ito. 100% all or nothing. Imposible? Oo, imposible kung iisipin natin. Pero ano nga sabi ng Angel Gabriel kay Maria at sa ating Panginoon? It is impossible, but the word impossible cannot be found in God's dictionary. Subukan lang muna natin bago tayo sumukong hindi pwedeng gawin.